Maya Payaldo, Pilipinas. Halina't dito at tumuto kung saan ang katotohanan at pag-asa ay nagtatagpo sa bawat kwento ng tagumpay. Ako si AJ Gunaladi. At ako naman si Ali Mungalagnan. Ihahatid natin ng mga balitang trending at naglalagablab. Mula sa alab ng pusong Pilipino. At liwanag ng katotohanan. Ito ang Tanglad ng Bayan. Sa hilir, mga balita. Gobyerno, kwenasyon sa patuloy na pagbaha sa kabila ng bilyong-bilyong pondo sa flood control. Pagbabahagi ng incentives sa mga Latin honors sa San Luis, inilunsad na. Sepak takraw team ng San Isidro National High School muling susubok at sisipa sa nalalapit na Cluster 5 Sports Meet 2025. SB19 Justin gaganap bilang Knight sa Encantadia Chronicles Sangre. Gobyerno, kinwestiyon sa patuloy na pagbaha sa kabila ng bilyong-bilyong pondo sa flood control. Samantala, binagigos ng grupong pangkalikasan ng pamahalaan dahil sa umano'y kapabayaan ito sa pangangalaga ng kalikasan at pagpang na solusyon sa problema ng pagbaha. Para sa buong detalye, narito si Gerald Dingal. Sa kabila ng mahigit na mga libot 7 flood control projects at araw-araw na bilyong gastos, patuloy pa rin ang pagbaha sa bansa. Ayon sa grupong Makalikasan Nature Party, ang problema ay hindi lamang epekto ng climate change, kundi resulta ng kapabayaan ng gobyerno sa kalikasan at labis na urbanisasyon. Giit ng grupo, hindi sapat ang pagtatayo ng konkretong pader kung patuloy namang sinisira ang mga bundok gaya ng Sierra Madre at pinupuno ng reklamasyon ang mga natural na daluyan ng tubig. Gerald, ano nga ba ang mga aksyon nirekomenda ng mga Kalikasan Nature Party para matugunan ito? Kanilang hinikayat na madeklara ang gobyerno ng pambansang climate at public health emergency, itigil ang reklamasyon at quarrying at pabilisin ng reforestation sa kabundukan at baybayin. Nananawagan din sila sa gobyerno na unahin ng kalikasan at mamamayan kaysa sa malalaking proyektong infrastruktura. Gerald Dingal, nagbabalita. Ali? Salamat, Gerald. Para naman sa balitang lokal, pinarangalan ng lokal na pamahalaan ng mga graduadong may Latin honors sa pamamagitan ng tulong pinansyal bilang pagkilala sa kanilang kahusayan sa munisipalidad ng San Luis. Kasalukuyang nagaganap ang pagkakaloob ng insentibo para sa mga natatanging mag-aaral sa San Luis Convention Center sa ilalim ng programang Insentibo para sa Matatalino. Para sa buong detalye, narito ang ating reporter Jairel Dumo. Jairel? Salamat, Ali. Makikita sa aking likuran ang kasalukuyang pag-aabot incentives ng buting mayor ng San Luis, Dr. Jay Sagum, sa mga nagsitapagtapos sa kolehiyo na nagkamit ng Latin Honors sa bayan ng San Luis, Pampanga na ginaganap ngayon sa Dr. Emilio A. Bondo Convention Center. Mahigit 100 Latin Honors ang nabahagian ng lampas 1.6 milyong pisong gantimpala na kung saan 10,000 piso ang binahagi sa cum laude, 20,000 piso para sa mga magna cum laude, at 30,000 piso naman ang natanggap ng mga summa cum laude. Naglaan ang pamahalaan ng bayan ng San Luis ng humigit kumulang 18 milyon para sa naturang programa. Para siyang gantimpala, regalo, dun sa mga nakaraang sakripisyo nila ng 4 o 5 taon. At yun lamang, Jairel Dungo, balik sa'yo, Ali. Salamat, Jairel! Muling magbabalik ang tanglaw ng bayan matapos ang maikling patalastas. Oh my gosh! Na naman? Lumalaganap na ang impluenza sa Pilipinas, kaya gawin ang mga sumusunod. Panatilihin ang tamang distansya upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Ugaliin ang pagsusuot ng face mask. Gamitin ang panyo o siko upang hindi kumalat ang mikrobyo sa hangin. Gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo, mapipigilan ang pagkalat ng sakit.
Isang paalala mula sa tanglaw ng bayan. Sa simpleng pag-iingat, makakaiwas sa influenza. If symptoms persist, consult your doctor. At muling nagbabalik Tanglaw ng Bayan. At para naman sa balitang pampalakasan, muling siselyo sa larong sepak takraw ang San Isidro National High School upang bumangon sa nakaraang pagkatalo. Sila ngayon ay muling bibida at ipagmamalaki ang paaralan ng San Isidro. Ilang linggo na lamang at opisyal nang magsisimula ang laban ng sepak takraw. Samantala, abala na ngayon ang mga manlalaro sa kanilang matinding ensayo bilang paghahanda sa nasabing kompetisyon. Para sa karagdagang informasyon, narito si Kate Buranti para ng balita. Salamat, AJ! Narito ako ngayon sa quadrangle ng San Isidro National High School kung saan makikita ang masigasig na paghahanda ng mga manlalaro para sa kanilang nalalapit na laban sa 5 ng Nobyembre. Ayon kay Sir Ruel Manglabnan, isa sa mga coach ng sepak takraw team, ngayong taon ay kanilang mas pinaghuhusayan ang mga paghahandang kanilang ginagawa. Mas dinoblihan pa nila ang disiplina sa laro at ang dedikasyon upang manalo at makapunta sa higher meets. Nag-training kami simula nung start ng bakasyon hanggang ngayon. Tapos mas naging disiplinado yung mga players, tsaka responsible sila pagdating sa trainings. Ayon rin naman kay sepak takraw player Alexis Mangalus, gagawin nila ang lahat ng kanilang makaya upang maiuwi ang gintong medalya at ang kampyon sa mataas na paaralan ng San Isidro National High School. Goal ko ngayon, makapag-champion ng cluster, tapos makakakuha na ng gold sa pass down para makapaglara na up to palarong pambansa. Kaugnay niyan, gaganapin ang laban ng sepak takraw sa 5 ng Nobyembre sa Tagulod, Candaba, Pampanga, na kung saan magsasama-sama ang kabataang atleta mula sa iba't ibang paaralan ng Cluster 5 upang ipakita ang kanilang husay at galing sa larangan ng sports. Kate Buranti, nagbabalita. Abisala Imnida, mga Athens, as biniting member Justin De Dios, bibida sa inaabangan na Encantadia Chronicle Sangra. Ilang tulog na lang at mapapanood na si Justin De Dios ng as-biniting sa Kapuso Telefantasia ng Encantadia Chronicle Sangra. Bibigyang buhay ni Justin ang karakter na Ashtat at as master ng mga sangre na nagmula sa Devas. Sa isang panayam nitong Biyernes, September 26, ibinahagi ni Justin ang kanyang mga paghahanda para sa natural role at kung bakit paborito niya ang karakter na Ashtat. Tulad ni Justin, sabik na rin ang Athens at mga taga-subaybay na Encantadia Chronicle Sangra. Sa buong bansa na mapapanood sa buong kabanata ang sikat na Telefantasia. Karagdagang kaalaman, alam niyo ba na ang mga hayop gaya ng aso ay may kakayahang makaramdam ng paparating na lindol bago pa ito mangyari? Bago dumating ang sakuna, mapapansing tila alerto at hindi mapakali ang mga hayop dahil sa kanilang matalas na pandama. Nararamdaman nila ang preliminary pressure wave o P-wave, isang mahinang alon na nauuna bago ang tunay na pagyanig o S-wave. Nakakarinig din sila na may hinang tunog mula sa paggalaw na lupa, ang pagkikiskisa ng mga bato sa ilalim ng lupa na karaniwang hindi narinig ng tao. Bukod sa aso, pati po sa ating ibang hayop ay may ganitong kakayahan, kaya kung may kakaibang kilos ang inyong alaga, maging babala na ito para maging alerto. Stay informed, stay safe. At yan ang mga balitang puno ng katotohanan at katuwiran ngayong araw ng Miyerkules. Muli, kami ang inyong lingkod, Alimong Labnan ng inyong kasangga sa balitaan. At ako naman si Iggy Bunaldi, ang inyong kaagapay sa paglalahad ng mga totoong balita sa sambayanan. Mula sa alab ng pusang Pilipino. At sa liwanag ng katotohanan, ito ang Tanglaw ng Bayan.